Okay, may isishare naman tayo. Ayan, washing machine. Dual wash digital inverter. 12 kilos. Ayan. So, testing natin. Ayaw daw ito gumana. Power natin. Ayan. Try natin yung spin. Ayan, spin, start. Tingnan natin. Ayaw daw mag-wash at saka spin ito. Bali nag-engage na yung kanyang motor drain. Ayan, i-pause natin. Ayun, nag-release. On natin ulit. Ayun, nag-engage, tumutunog. Ayan. Tayo natin kung mag-spin. Okay. 11 na Okay, 9 na Ayun. Ayun, umikot. Ayun. Okay, bumitaw, bumalik sa 12 So, jerking ang problema nitong washing na to. Bumalik siya sa 12 Dapat yun, continuous na. Pause natin. Off. Ayan. Power. Try natin dito sa wash. Start natin. Try natin. Ayan. Gusto niyang umikot pero hindi ayaw tumuloy Yun So, yun ang problema talaga ng Ayan, load ng tubig load yan ng tubig. So, ganitong problema, i-check natin yung hall sensor nito sa motor. So, buksan muna natin. Tingnan natin yung hall sensor nito. Load siya ng tubig Kaya lang pag magwawash na, ayaw na. Hindi na tumutuloy-tuloy yung ikot. Okay? Ito yan guys Samsung. So ito ang ilalim yan. Tatanggalin natin to para makita natin yung sensor nan. Check na natin yung wirings. Wala namang putol. Ayos naman. Okay, baba natin itong motor. Tanggalin natin. So ito na guys, tatanggalan natin yung pinaka-magnetic. Ayan. Kaganyan yung kanina Ayan. Meron lang siyang 17 na bolt dyan. Ginamitan natin ng socket.
tatanggalin pa natin to sa 2, 3, 4, 5 para mahugot natin to kasi nandoon sa ilalim yung sensor. Ito wire na yan, tatanggalin natin tong bolt number 10. Ayan, tanggalan natin, oh. Ayan, subutin na natin to ganyan. Ayan, ayan yung sensor nya, oh. Okay, tanggalin natin tong screw. Okay, tanggalin na natin. Ito may ginawa ako ditong drawing, guys. Ayan, yung red natin, brown, yellow, orange. So ganyan yung position lang, guys. Ayan, oh. Ngayon susukatan natin tong kasi itong red na to BCC yan. Ayan, alam ko yung yellow ground, eh. So susukatan natin to dito. Ayun, nakalagay na red to brown. Titignan natin kung ilang reading niya, ilan ang lalabas na reading niya. Okay, una, ayan, kinuha na natin yung red and brown. Ang reading niya, guys, ayan, oh, 4.6. ayan, so ilalagay natin doon sa red and brown, 4.6. okay, next natin yung red and yellow. Red and yellow, ayan. Ayan, nakatusok na. Ayan, ang reading na, guys, ayan, oh, 13.2 mega ohms. Yung kanina natin 4.6 k ohms. Ayan. Okay, ilagay na naman natin. Guys, update ko kayo, nagka-problema yung video ko doon sa huling sukat natin. Ito yung red to orange. Ayan, 4.6 k ohms din ang reading natin doon sa digital tester. Nagka-problema, hindi ko pala napindot yung yung naka-post kasi yung aking camera. Hindi ko napindot pala na para mag-record. So hindi natin na-record yun. So kaya ayan. Pero nailista ko yung yung nasukat natin, yung average. Ayan, so iyan na lang, guys, reference nyo, guys, oh, para sa pag-tester nitong Hall sensor. Ayan. So ayan, guys, pasensya na, hindi ko na naidugtong dito, pero na-record ko. Ayan. Matahan natin ito. Ito na yung natin bago. Ayan. Testerin na natin ito. Natin kung ayan, 9.5. Okay, kahit baliktarin natin tong test plug natin. Ayan, 9.5 pa rin, oh. Ayan, para parehas yung reading kahit pag baliktarin mo yung test plug natin. Ayan, oh, 9.5. So ganon ang sinyalis ng motor na na good ang coil. Okay, baba tayo.
suksok muna natin yung ating socket. Ayan, itong isa. Ayan, okay. Yan. Okay, testing power. Spin. 1. Start. Tingnan natin kung mag-spin. Mga 9 pa yan mag-spin eh. Kasi lumalabas pa tubig niyan. Ayan. Testing lang to guys kung yung nakuha nating data, yung reading sa ating digital tester, para may reference tayo pagdating sa troubleshooting. At least pwede nating testerin muna yung hall sensor kung sira nga ba talaga o buo pa. Yan, magna 9 na. Isa na lang. Ipantayan natin tong tab. Oh, nag-jump. Nag-jump sa 8. Ayun. Dapat mag-continue yan. Yan. Nice one. Okay. Mag-continuous. Ibig sabihin, good yung ating sensor. Okay. Sa susunod na maka-encounter tayo, para hindi tayo magdalawang isip, mayroon na tayong reference doon sa pag-tester ng hall sensor. Ayan, continuous siya. I-spin. Para lang doon guys sa mga beginners at hindi pa alam kung paano ang actual testing ng hall sensor. So gamit ang ating digital tester, ayan, mayroon tayong reference. Ayan, mabilis na bumibilo na. So ganun din guys doon sa ating motor coil. Tinester din natin kung paano yung yung good sa coil. Pag tinest natin, kailangan para-parehas yung reading. Kahit pag balik-balik rin natin yung test plug natin, pare-parehas, common yung reading niya. So siguro hindi naman para-parehas yung rewinding ng coil ng 12 kilos at saka 10 kilos, or mayroon pa nitong 16 kilos. Basta para-parehas yung masusukat natin na reading niya. Yan, buwelo na bilis na. Yan So, yun guys, hanggang dito na lang yung ating video. So, at least na-prove natin pagdating sa hall sensor. Okay, thank you. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na video.